Hey guys, so ito na po yung seedlings natin ng sibuyas na binili ko last year. So, all in all, 40,000 seeds po ito, itong hawak ko guys. So, ipupunla natin. And, ang unang gagawin natin is try natin yung method na ginawa ni Shiara Sang. Yung gumamit siya ng ganito. Hello guys, so katatapos ko lang po padaanan ng soil tiller, yung natirang lupa doon na hindi ko nagawa last week. Yung natira natin. Then, itong mga pagitan ng garden beds, yan, pinadaanan ko na rin ng soil tiller. Kasi may mga nagsisibulan na ng mga damo. Kaya okay na yan, malinis na ulit to guys. So, now naman, magpupunla na ako ng seedlings ng sibuyas. Nung una, doon sana binabala ko kasi mas basa doon. Kaya nga lang, since masyado pang malamig na, and kapag uminit na, kapag nagtanim ako doon, plano ko kasi doon ako magtatanim ng sitaw. So, if ever na maglakihan ng mga sitaw at maliliit pa yung mga sibuyas, baka ako maliliman. So, instead na doon, since bakante naman ako dito, nag-iisipan ko dito na lang ako maglagay ng punla ng mga sibuyas. Kung hindi makukuha sa isang diretso, gagawin ko 2 kama. So, again, meron tayong 40,000 seeds na nabili last year. So, try natin punla ngayon yun dito. So, ayan, dala ko na yung kalaykay. So, gagawa ko ng simpleng garden bed lang dito. Then, lalagyan natin ng net para hindi magalaw ng mga ibon at ng mga hayop na naglalakad dito pag wala tayo. Hey guys, so ito na po yung seedlings natin ng sibuyas na binili ko last year. So, all in all, 40,000 seeds po ito, itong hawak ko guys. So, ipupunla natin. And, ang unang gagawin natin is try natin yung method na ginawa ni Shiara Sang. Yung gumamit siya ng ganito. Ito guys yung ginagamit na punlaan ng bigas dito sa Japan. Or ng palay, sorry. Punlaan ng palay. So ito, yung binigay niya sa akin ng mga seedlings na sibuyas, sa ganito niya pinunla. Medyo matakaw lang sa oras to guys dahil bawat butas ay isang buto ng sibuyas. Just imagine, 40,000 seeds to bago ko matapos guys. Kaya ang gagawin ko, bawat isang butas, 2 seeds ang ilalagay ko. So, tingnan natin kung kailan natin makakaya na lalagyan ng seeds bawat butas. Pag hindi, gagawa pa ako ng isang kama dito. Ang gagawin ko, gigihaan ko na lang. Tapos, bubudburan ko na lang. Dahil nga, mag-isa lang tayo, hindi natin kaya guys ng ganitong matagalan dahil limitado ang oras natin. Kailangan makatapos tayo ng maaga. So, una, ibabang ko sa lupa.
Okay, so sa ganitong paraan, hindi agad madadry yung lupa. So lalagyan pa natin ng laman yan, ng lupa yung loob niyan guys. So, ang kagandahan lang kasi sa method na to, once na sumibol na yung sibuyas, ang gagawin mo, bubunutin mo na lang ng bubunutin yung sibuyas guys. Bunot, tanim, ganun ang mangyayari. Pero since dalawahan ang gagawin natin, bunot, paghiwalayin natin. So, kahit paghiwalayin natin yon, basta stable na yung ugat niya, wala namang problema yun guys. Hindi ganun kasela ng sibuyas, basta buhay na yung ugat niya. So again, medyo matrabaho lang to dahil marami yung itatanim natin o ipupula natin na buto, and gagawin natin 2 buto kada butas. So tiyagaan to guys, tiyagaan. So pansamantala, ilalatag ko na lang muna tong mga punlaan. After ko ilatag lahat, doon ko naman sila lalagyan ng lupa. Ang hirap ko rin ng pagganan. Siguro dapat pabalik ko. So, bumili nga pala ako ng mga bago nito, pero binigyan din tayo ni Sir Marcos ng I think 300 pieces. Hindi ako nagkakamali. Yung nagbigay sa atin ng seedlings ng sibuyas na pula, Sir Marcos, na nagtatrabaho sa farm dito sa Japan. Meron silang mga ito, yung hindi na ginagamit, binigay niya sa atin, o binigay niya tayo. So, gamitin ko muna itong binigay ni Sir Marcos bago yung nabili natin. Tamanegi no tane. Okay guys, so ayan, pansamantala nakapagbaon ako ng punlaan. 22 pieces. Lalagyan ko pa ng lupa yan. So, again, tulad ng sinabi ko kanina, bawat butas, 2 buto ang ilalagay natin. So, bawat punlaan may 22 na butas. 20 butas. 20 by 10. So, 200 ang
ilalaman ng isang punlaan. Pero since doblehan ng or dalawang buto ang ilalagay natin, bawat punlaan 400 ang ilalaman niya. So again, 40,000 to. Unti-unti natin yan. So pansamantala, unahin ko munang lagyan itong mga ito. Then, kasi pahapon na. Bukas, babalik ulit tayo, umaga-umaga. Pagpapatuloy natin, maglalagay pa ulit tayo ng bagong punlaan. Then, pagpapatuloy natin ang paglalagay ng mga seeds. So, for the meanwhile, unahin ko muna itong mga nalagyan ko dito. Then, lalagyan natin ng lupa. At maglalagay na tayo ng seeds ng sibuyas. So, again, brown na sibuyas to. Malalaki to, guys. So, last year ko pa to nabili. Pag hindi ko pa to naitanim now, kahit masyadong maaga, dahil pang winter to, kung hindi ko to siya itatanim, masasayang. So, kahit magpula tayo ng maga, okay lang. Again, marami naman tayong lupa na pagtataniman ngayon, kaya okay lang. Malay nyo, mapaaga tayo ng tanim. If ever, sana, sumempo tayo sa mahalang sibuyas, if ever na mapalaki natin itong mga ito, di ba? Sana. So, pagpatuloy ko lang to, guys. Lumalamig na, mahapon na kasi. Okay guys, ayan, nalagyan na po natin ng lupa yung punlaan. So pansamantala, ganyan na lang po muna. Bukas ko na lang lalagyan ng buto. Ang lamig na guys, ang sakit na sa kamay. Yung lupa ang lamig masyado and yung hangin lumalamig na. Kaya uwi na muna ako guys. So, again, 22 pieces yan. So, 200 per ano ba to, per tray. So papatak na 8,800 yata ang mailalaman yan. Pero marami pa po tayo guys. So again, 40,000 seeds po ito. So bukas ko na pagpapatuloy guys. Uwi na muna ako, pagod na ako. So maghapon na naman tayo dito. Kanina, kauna-unahan kong ginawa actually is nagtanim ako ng patatas doon sa loob. 3 kama na mahaba. Tapos sa pang-apat na kama, 7 piraso lang yung sumobra doon sa mga pantanim ko. Yun yung muna yung ginawa ko. And after that, ayun, pinadaanan ko ng soil tiller. Yung mga natira kung hindi na padaanan last week. Then nung natapos natin, ayun naman gumawa tayo ng garden beds para sa sibuyas. So again, uwi na muna ako guys.
lamig na masyado, naka-t-shirt lang ako.